Grabe kayo kay Bato. Eto, hindi pumunta tayo sa Net25. Pinag-uusapan ni Marcoleta, ni Amy Marcos, ito pong sila Bato de la Rosa o yung ICC. O eto na tayo. Ayun, vice chair ako, wala. Kayo, samahan nyo kay Bato. Mano? Grabe kayo. Oh, tabako yun. Hindi po, yung Markanyog ang tawag doon. Maalalahan nito, mahaba ho yung PC ko sa memorya, mga kababayan, kaya kabisado ko lahat siya. Sumalangit na ba? Si Mamang. Oh, yun yung tawag namin doon. Ay, naku po, nakakamiss din, no? Yung mga lola-lola na ho yan. Grabe yan. Kung sasabihin mo na merong mga ano tawag doon yung sa mga anak, yung hinahaya, Alcampana, oo, nako sa Tondo kami nakatira niyan. Alhambra, oh. Sa Tondo kami nakatira. Tapos sa kanto ng Pritel, nandiyan yung gawaan ng Alhambra. Di ba? Samahan nyo kay Bato de la Rosa. O ito, anyway, nagtatawanan din sila dito, mga bossing. O, sila Bato, sila Marcoleta. O, aba, dumadagdag na yung mga ng Net25 Alam niyo po, mga bossing, kung ano ang may-ari ng Net25. Tingin ko base sa aking pag-aanalisa, iglesia Base sa analisa ko, mga iglesia itong mga to. O baka sa iglesia ang may-ari nitong network na to, ng Net25. Mga bossing, ang sabi nila, wala sa usapan yung mga binanggit ni Amy Marcos doon sa kanilang rally. 'Di ba? Wala sa usapan. Kumbaga sinasabi nila, hindi po ganoon. Hindi daw sumunod si Amy Marcos, ganito, ganyan. Pero pagbaba doon sa entablado, inakap, kinamayan pa si Amy Marcos. Love na love nila. O eto, may pa-follow up pa, di ba? Kasama sa Net25. Di ba? O, ngayon, mga bossing, pakinggan natin sila. Ayun, vice chair ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Bingoy, ewan, hindi ko alam. Sabi, alam mo kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan opo. Apat na sila, oh. No, dati 3 lang po yan Yung dalawang parang uto-uto, tapos si Marcoleta, ngayon 4 na sila. Oh, ibig sabihin, tanggap talaga. At talagang ang plano nung rally na yon ay pabagsakin yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, sorry, hindi kayo sinamahan ng AFP. Pasensya na, no? Walang taste, walang appeal yung parali-rally ninyo sa Armed Forces of the Philippines. Kaya, cut na! 2 days na lang, hindi na 3 days. Mukhang mapapagod lang tayo. Kahit na umabot ng 3 araw ito, wala din namang mangyayari. Di ba, pinagbarong nyo pa si Sara Duterte nung araw na iyon? Pero mo pagbarongin yung vice-presidente, pinaasa na aakyat ng entablado ng Iglesia ni Cristo. Baka may Bible pa kayong hinanda nun. Para gaganon. Ako po ay nanunumpa. Baka ganon na, nakabarong na. Pinaasa nyo lang. Wala din naman pala. Ayo, umuwi, nakabarong. Ang init-init hong magbarong, mga bossing Di ba? Game, pakinggan natin tong 4 na ito. Napapirma ko doon sa Minority Report Ganun ba? Ayan sabi ko sa Edi alam nyo kung nasaan talaga. Para umabot kay Bato de la Rosa yung Minority Report, alam nyo kung saang address ipapadala yun. Kaya alam nila talaga. Di ba? Hindi ba kami makakarinig sa inyo na magsasabi na Bato, pumasok ka na kasi hinahanap ka ng taong bayan. Yung taong bayan na nagpapasweldo sa atin, ayun, walang ideya kung ano ba at bakit hindi ka pumapasok para paglingkod, para malabis, masulit yung pera na ibinabayad sa iyo ng mamamayang Pilipino. Di ba? Wala ba kaming maririnig sa inyo mga ganyan, mga kapwa nyo, senador yon? Grabe naman. Diyan lugi ho ang mga Pilipino sa mga ganyang mga senador. Diyan po lugi. Biruin nyo, tingnan mo, mali na nga yung ginagawa ng tao, hindi na nga pumapasok, kumukubra ng pera sa mamamayang Pilipino,
Tapos sila, ganyan pa. Di ba? Magkakampi-kampihan pa. Total, naniniwala kayo, walang warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Ba't hindi nyo papasukin? Bilang isang senador. Di ba? Ay, kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anin po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... yung aking... Pero wag kayong mag-alala. Bakit daw ho? Ang sabi naman ni John B. Cremulya ng DILG, alam naman din daw nila kung nasaan. Di ba? Alam din naman nila kung nasaan. Oh, 6 na lugar na pinupuntahan ni Bato de la Rosa, sinusundan nila. Lahat ng sasakyan, kahit papalit-palit si Bato de la Rosa, alam nila. Kaya yung, ano tawag dyan? Kaya yung mismo, no? Yung mismong warrant of arrest ng ICC, kapag kayon ay naging formal na, at kapag kayon ay naging okay na talaga, ay nako po, iyakan kayo. Tapos maitatapat, no? Malamang mag-iyakan lalo itong mga ito. Itinapat 24 ng alas 9 ng gabi. Yung tipo bang ready na lahat, no? Kahit nasa bahay ka, mag-aayos ka pa, magdadamit ka, maayos. Juju totos pa, si Bato, no? Mga bandang alas 8, alas 8 ng gabi, Juju totos na si Bato. Oy, umpisa na yung Noche Buena. No, Juju totos na. Yung pala, oh. Pagka alas 9, kumatok sa bahay, pak. Sinusundo na po namin yung mangingibang bansa. Sakto. Ngayon, hindi na sila makakapagreklamo. Wala pong tsinelas. Si Bato de la Rosa. Ang lamig po dun eh. Hindi na makakagano si Bongo. Ang susunod, yung kay Bongo na. January naman yun. Saklap ng kahihinat na ni Bongo kung sakali at ni Bato de la Rosa. So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oo. Mamaya, para ipakita ko yung, Sige nga po, yung pirma sige. niya. Oo. Si Boss si Boss Perjury. Ang para sa mga DDS, pinakamagaling. BMB, Armin, shout out sa iyo. Oh, para sa mga DDS, high profile na attorney ito, si Marcoleta, o lawyer si Marcoleta. Isama mo na si Topacio, high profile yun. No, high profile. Yung kanyang mga yung kanyang mga kliyente. Pero, karamihan, nasa oblo ho. Pero para sa atin, low quality naman daw ho ito. Na abogado, itong si Marcoleta, o lawyer. Pero mo, kung magaling matalinong lawyer yan, yung sa sose niya, nakita na nga. Aba, kumuda pa dyan sa Net25. Doon sa sose niya, walang inambag o walang nag-ambag sa kanyang sose. Sumbungan ni Marcoleta, Net25 Punta dyan sa Net25. Nagsasalita dyan. O ayun. Ano nangyari? Sabi po nung kaibigan ko, wag ilagay yung pangalan Sino mas matimbang sa iyo? Yung batas ng Pilipinas? Versus doon sa pakiusap ng kaibigan mo? Naloko na. Kaya, madami-dami ho tayong aabangan. Imbis na hindi siya makukulong kasi wala naman siya doon sa linya ng mga flood control, wala sa listahan ng flood control, iba naman yung katutunguhan. Perjury naman po. Na minimum 1 taon ang kulong hanggang 6 na taon. Dahil sinumpaan niya yung sose niya di ba? Tapos siya mismo umamin. Meron. Request daw nung kaibigan, huwag isulat yung pangalan. Wala kami Nagtatago yun. So, andyan lang yan. Nandyan lang yan. Hindi nagtatago yan. Baka kapag wala na. No? Baka mag-iyakan kayo. Magagalit na naman kayo kay General Torre. Papatawag nyo na naman doon sa Senado si General Torre.
Tapos talagang pagsisigaw-sigawan nyo si General Torre, pero kay Boying Remulla, hindi nila magawa ho yun. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Ano muna ito nga chismisan pa lang Wentuhan pa lang, hindi pa formal yung ICC warrant kinakabahan na, nanginginig na yung itlog ni Bato de la Rosa Pag lalong nilabas mo pa kaya yan? Pag nilabas mo yan, naku po. Wag naman sana, baka magbitin si Bato de la Rosa ng sarili. Sabi nandyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Nahihilo kayo, Litong-lito sila. Ang totoo ho, gusto nilang malaman. Ano ba talaga ang totoo? Meron, wala. Yun ang gusto nilang malaman. Bakit po? Kasi nung panahon ng dating Pangulong Duterte ang inaaresto, hilong-talilong din po sila. Hindi nila mapalagay ang sarili nila. Saan ba kami pupunta, sa kami maniniwala? Pauuwiin ba namin si dating Pangulong Duterte or wala? Hindi nila alam kung ano gagawin nila sa dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, sabi, nagdesisyon, sige, uwi na lang. No, wala namang warrant of arrest yan. Pagdating ho ng airport, paglabas, kulang na lang ho paglabas ng eroplano, ng pinto ng eroplano. Sige po, pasok na po ulit kayo. Bakit? Babiyahin na po tayo ulit sa dahig. Kung parehas lang ng eroplano ang gagawin, pagkalabas do sa pinto ng eroplano, ipapasok ulit sa loob. Okay na po, no? At least, nakatapak ulit kayo sa Pilipinas. Pasok na po kayo ulit sa loob ng eroplano. Ganyan. Fishing itong mga ito. Kasi, nahihilo, nalilito. Hindi alam kung ano talaga ang tunay. Nasa telepono daw. Magkakabulagaan na naman, Magugulat na naman sila. Uy! May warrant nga. Tapos, hanggang ngayon, makakalimutan na ng mga DDS, si Bato de la Rosa. Wala na. No, tapos kay Bungo naman. Ganun, paulit-ulit na lang yan. Kasi mauubos na yung mga yan. Nasa telepono, gano'n na naman. Pareho ng good Presidente Duterte. Parang pinakita lang ganyan. Kinakailangan na si Senaimi tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka ba naglabas ng warrant of arrest ng ICC, mandatory ba na isusurrender mo na isang mamamayang Pilipino? Walang extradition na pag-uusapan kasi bansa sa bansa yun. No, di ba, Miel Rodrigo? Bansa sa bansa yun, no? Yan, saan ba kinasuhan si Bato de la Rosa? Di ba doon sa ICC? Saan kinasuhan si dating Pangulong Duterte? Di ba doon sa ICC? Korekta na. Huwag nyo lang Huwag nyo lang bigyan pa ng napakadaming trabaho ang Pilipinas. Pagka nandyan ang warrant of arrest, basahin yung Miranda rights, tapos ilipad na agad yan. Magngalngalan yung mga DDS isang araw, tapos makakalimutan na din nila yan, si Bato de la Rosa. Grabe, no? Ilang buwan na palang hindi nakikita ng mga DDS, yung tatay nilang karton. Di ba? Nako. Magtindak, alam nyo, eto na naman tayo, pumasok na naman tayo sa kalokohan. Alam nyo, gusto nyo kumita sa Kapaskuhan? Sa mga, taas ang kamay ng mga gustong kumita dyan sa Pilipinas. May yung comment na nakaganon yung kamay. Taas ang kamay ng gustong kumita sa Pilipinas. Kapaskuhan at bagong taon. Alam nyo, gawin nyo ganito. No? Mag-print kayo nung life size na mag-print kayo ng life size ni dating Pangulong Duterte. Ano ba height ng dating Pangulo? Siguro 5'7", 5'8", 5'9", o 5'10", or something like that. Print nyo. Tapos yung mga karton, matitigas, yun yung gagawin yung patigas para nakatayo yung So nga, alam nyo na. Tingin ko, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin dito. Magtitinda kayo ng karton na Duterte. Ay nako, sabi sa inyo, mabili yan. Maniwala kayo sa akin, mabili yan. Standy? Bakit to? Mga DDS, nakaugalian na ho nila, mga kababayan, na kapag kayong may salo-salo, meron ako nakita isang DDS, sinusubuan yung karton ni Duterte, nakaganon, no?
Standee ang tawag. O, yan, standee. Karton lang. Huwag nyo nang mahalan ang tinda. Kumbaga, estilong in check, no? Mura, dami benta. Mura, dami benta. Oh, ngayon, ang gagawin niyan, Noche Buena. Putik na yan. Mga DDS, pag binentahan nyo yan, itatayo nila yan doon sa gilid ng lamesa nung handa nila. Ito na naman tayo eh. No, sasabihin na naman ni Ma'am Neng Gigi, kumikita ka, Mark, sa kalokohan. Hindi, totoo. Sa palengke ninyo, sabihin nyo, makiusap kayo. Bus, isang araw lang naman to, Noche Buena. Tsaka walang kakompetensya tong Walang kakompetensya tong negosyo ko. Ano ba yan negosyo mo? Ano to? Karton ni Duterte. Di ba? Na tiyempo, DDS din yung mga kasama mo dun. Oh, ay, sige, uy, reserve mo ko, baka ganyan pa yan. Ilan ba ginawa mo? Gawa kayo, 50. Naku po. Mabibili yan. Tapos 20-20 lang. O, magkano ang 50? No, tapos 20-20 pesos lang ang ano ninyo. Mahal pa yan, Sir Ed Ong, kapag kami Panaplex pa eh. No, yung mga DDS nga, nagkakandara pa doon sa 20 pesos na bigas, tapos ayun na naman, papanaplex pa natin. Okay na yung karton, yung kunyari karton. Eto, sandali. Oh. Yung mga ganyan, yung mga ganyang karton, gugupitin ninyo. Pag ginupit ninyo, korte kailangan na Duterte. Tapos, di nakatayo na. Ang gagawin niyang mga yan, nakaano yan. Hindi, malambot. Dali. Guanson! Tragis ka, nakikinig ka ba? Yung mga ganitong karton, yung may mga katigasan. Pampatigas. Yung mga ganyan. Matigas, kailangan matigas. Yung mga ganitong karton, Guanson, nga gugupitin nyo. Di nakatayo na. Pagkahandaan na, 24. Naku po, makikita nyo yung mga picture ng mga DDS. So, kasama nila sa Noche Buena ang dating Pangulong Duterte. Biruin mo, 50 gagawin mo. So, samahan nyo na ni Bato. Baka mabili din si Bato. Biruin mo, 50 gagawin mo. 20 yung 20 ang benta mo. Ay, naku, 1,000 yun. Di ba? 1,000 yun. Tinuturuan ko kayo magnegosyo. Guanson, pag ubo mo sa harapan mo ko, naku po, baka sigawan pa kita. Kung Gucci lang ang basehan mo at Rolex, baka sigawan pa kita. Tuloy! Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit katindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na... Yan, tindero sa palengke. Bakit may ganun? Yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yan ang dapat nating Kaso, Meral Coleta, doon may kaso si Bato sa ICC. Di ba? Doon may kaso si Bato sa ICC. Paano yun? Wala namang kaso si Bato sa Pilipinas. Sa ICC. Doon. Mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi naman talaga sa ating saligang batas, wala nang tataas pa doon. Kahit international. Ito. Si Guanson, may isa pa akong sandali lang. Guanson, eto may isa pa akong box para sa iyo. Mahirap na ho mga kababayan. Baka sabihin ni Guanson, walang karapatan si Mark Ramos. Eto yung box nito, Guanson, na pwede ipampatayo ng standee ni dating Pangulong Duterte. Ito. yung ganitong box, Guanson. Okay na ba to? Pwede na yung ganitong box? Hindi, kasi nandito. Yung pwesto ng pinagbablagan natin, bodega po kasi ito, mga kababayan. Kumbaga, walang gumagamit na kwarto. Kaya, sabi ko nga gagawin kong talagang maganda yung setup, pati yung mga lightings. Naghahanap lang ako nung tutulong sa akin na talagang pati lightings, no? Itong bodega na ito, pagagandahin.
Yabang nitong vlogger na. Hindi, mayabang naman din yung mga DDS eh. O, tapatan natin. ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, Wala naman kaso si Bato de la Rosa at si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kay dating Pangulong Duterte, rekta na doon eh. Wala na yung mga sinasabi nyo dyan. Kayo-kayo na lang yan.